Hi, kumusta? Welcome back. At ngayon, i-share ko naman yung thoughts ko regarding sa best AI company which is Tesla. So kung napanood niyo yung previous video ko regarding sa pag-invest, hinahati ko into three yon. Yung una is for real estate, one-third nun punta sa real estate, one-third nun punta sa stocks, another one-third punta sa crypto. So ngayon, ifo-focus ko yung number one holding ko sa stocks, which is yung Tesla. This is like 80% of my portfolio. So, tingin ko may potential to mag 10x. So, sa video na to, di-discuss ko ano yung mga naging catalyst before and ano yung tingin kong pwedeng maging catalyst para ma-reach yung gantong evaluation again. So, gusto ko lang sabihin na this is not a financial advice. This is based on my personal opinion and pwede magbago yung opinion ko once I learn more. Okay? So, if that's clear, ito na yung ah, analysis natin na kung saan pinapakita ko dito yung ah, long-term chart ng Tesla. So, way back nung IPO niya. And then, highlight ko dito yung mga moment na kung saan nag-10x siya. So, yung unang 10x niya ay yung way back 2013. Ang catalyst that time is yung Model S. Nung time na yun, hindi pa ganun kasi kahat yung EV and napakita nila na pwede, kaya mag-produce ng pure EV. And then, because of this production ng Model S, nag-10x siya. Pero after like 5 years, stay flat siya. So, kumbaga, ang daming buying opportunity nito. Sobrang tagal niya nag-stay flat. And then, nung na-mass produce nila yung Model 3, doon na na-realize ng mga tao na kaya na makipag-compete ng EV sa internal combustion engine o yung ICE. So, yung Model S, mahal pa siya, pero pagdating sa Model 3, kaya na makipag-compete in terms of price. Kaya nag-drive ulit yung stocks ng 10x. Tapos almost 5 years na naman, stay flat na naman siya. And tingin ko, ah, malapit na siya mag-pump ulit ng 10x. So, ano yung pwedeng maging catalyst nun? So, yun yung sasagutin natin ngayon. So, yung unang-unang tingin ko is yung Optimus. So, ito yung pinaka magpa-pump. Kapag naging successful, may robotaxi rin sila, tas yung storage. So, maraming factor, pero tingin ko yung Optimus talaga yung pinaka magko-cause ng another 10x. And galing na rin actually kay Elon na 80% ng value ng Tesla will be coming from Optimus. So, ganun yung catalyst na to. Ganun siya ka-importante. And chinek ko rin yung mga ibang nag-analyze ng market, which is isa yung ARK Invest. Fina-follow ko to kasi gusto ko yung the way sila mag-research. And ito lang yung summary nung parang prediction nila. So, yung buong article nandito sa link na to. You can check it if you want din. Pwede nyo basahin on your own. Pero, dito pinapakita niya na yung expected value ng ARK Invest ng Tesla by 2029 is 2,600. Bear case, ibig sabihin yung mababang value niya, 2,000. And then yung bull case niya is 3,100. So, ganun yung nakikita nila. And kapag, again, binasa niyo yung buong article, ang business nila dito is manggagaling sa robotaxi, yung value na yon. Eh, di ba pinakita ko kanina na si Elon mismo nagsabi na 80% ng value ng Tesla will be coming from Optimus. So, ibig sabihin, hindi pa naka-price in dito yung Optimus. This is just robotaxi. So, ganun na yung potential niya. Okay, so tinignan ko rin yung ibang mga analyst and kung makikita nyo, may iba talaga ultra bull eh. So makikita nyo na 13,000. So sobrang taas na talaga nun. Ah, parang ako, ang hirap din paniwalaan. Pero syempre, kung ma-reach nyo yan, why not? Di ba? Pero realistically, yung ARK Invest prediction, okay na ako doon. Yun yung mas kaya kong paniwalaan sa ngayon. And ang tinitingnan ko rin isa is yung compensation plan, yung proposal na kung saan kapag na-reach ng Tesla yung market cap na 8.5 trillion, so currently nasa 1.3 trillion pa lang ang Tesla, kapag na-reach nila to, magkakaroon ng compensation yung CEO. Kapag hindi, then wala makukuha si Elon, parang ganun. So, ang sa akin kasi mas ano to eh, mas realistic in a sense kasi kasunduan na to ng Tesla at ng CEO. So, ah, para ma-reach tong value na to, mas realistic for me. Kaya sa prediction ko, ang ang
Tesla would reach 2,300, around that by 2035. So para siya mag 100% per year. So 10x in 10 years. Ganun yung nakikita ko. And then bull case niya, kinuha ko lang to sa ARK Invest prediction ng by 2029. Pero this is just the expectation nila. Pero bull case ko na yun. Kasi nga, naniniwala kasi ako, anything can go to zero. Kung maalala, yan, nilagay ko rin dito. So, mas leaning ako dun sa mas mababang value. Pero, of course, kapag mas mataas din, mas okay. So, kumbaga naglalagay ako ng sandbag dun sa mga prediction natin. Okay, so kung gusto niyo yung ganito mga video, yeah, you can like and subscribe. And thank you for tuning in. See you in my next video. Bye.